Marami tayong salita na kailangang pag-usapan. Mga specific words na na-realize ko, nung na-realize ko kung ano yung meaning ng mga salita na yun, yung pala yun. At medyo humupa na yung idea na ang book of Revelation ay parang masamang balita na. Parang gano'n. Actually, as I go on through the understanding of the book of Revelation, mas mo nakikita na ito na yung fulfillment ng parang. Now, some few of the backgrounds, medyo pagpasensya again, medyo marami ito. So, yung ating pong theme is Jesus the author, o si Jesus bilang may akda. Now, one of the few things na kailangan natin pag-aralan, yung panimulang salita niya, kasi po itong mga sulat na ito, wala natin. Okay? Imagine po natin, yung New Testament, most of it are letters. So, wala siyang title. So, tapos pinumpile siya, nagkasama ng ibang mga books. So, ang tingin natin, siya ay parang well, actually, technically, the Revelation is actually a letter. Para siyang circular. Mamaya pag-usapan natin. So, yung panimula, technically, ang tawag ko dito, the Book of Revelation. Mapahagag ni Jesus sa Tagalog. So, ang tama ko is revelation. Hindi po siya revelation. Okay? Maraming revelations sa book of Revelation. Pero it's actually revelation. Okay? So, isang buong mensahe yung pinapatukuyan ko rito. So, sino po ang author? Well, ang nagsulat, okay, take note, merong technical definition dun sa author and sa writer. Okay? So, si Jesus yung author. And si John yung writer. Okay? So, ito po yung proof ng idea na yun. So, yung idea na yun, the verse 1, sabi, He made it known by sending His angels to serve God. Now, we know that in the Old Testament, nagpapadala si God ng mga messenger, ng angel, para magsalita dun sa mga tao. At minsan naman, siya mismo nangungusap doon. So, imagine po natin na si God, siya yung writer, pero yung ballpen yung tao. Parang gano'n, okay? So, kung ano mang kulay ng tinta, kung ano mang klase ng ballpen ng ginamit, o ano mang pluma, di ba? Tawag doon yung ginagamit sa calligraphy, di ba? Kung ano man siya, it doesn't matter na. Pero ang importante kasi na isulat yung mensahe. Yun yung kailangan natin tingnan. Now, few of the things that we have to understand, John the Beloved, one of the disciples, who wrote the gospel, wasn't exactly Patmos. So, yung Patmos po, isipin natin, isang na tinatawag sa dapitan. Okay? Pero yung Patmos po kasi, medyo isolated na island. So, at yung area po ng Patmos, hindi siya ganun para siyang napakagandang white sand beach. Pero, yun lang yung makikita ninyo doon sa lugar. Parang gano'n yung lugar. Not really, pero imagine niyo na lang yung sino nakapanood ng movie yung Tom Hanks na Castaway. Imagine niyo gano'n. Okay? Parang Castaway ang dating niya. So, marami nagsasabi na yung pagsulat ni John, actually ito like Curie, is out of hallucinations. Kasi nga naman, kung nandun ka sa isang lugar na wala kang ibang ginagawa, diba? Parang ang tawag daw doon is pagkabulyo. Pero I don't think na it's out of that. You have to understand na may reason kung bakit siya i-exile. Okay? But at the same time, John is deeply connected to his faith, yung kanyang pananampalataya, dahil isa siya sa mga martyr. Martyr, take note, yung martyr na salita ay hindi martyr na pinatay o martyr na nagtitiis sa paghihirap. Ang martyr is a Greek word meaning
witness. Okay? So, imagine niyo kung anong ginagawa ng popular culture sa mga salita. Ito pag sinabi natin sa modern culture, isa kang martir. Diba? Anong qualification ng martir? Yung martir is, di ba? Yung nagpapakahirap. Pero sa punto nila dyan, they are witnesses. At iba yung idea na ikaw ay actual na nakakita sa kung ano yung nangyari sa time na yun. So, dapat natin tandaan dahil doon sa pagkanyang pagsulat, ito ay revelation, tinawag ng revelation or apocalypse. Now, kung tayo sa susunod, pag-aralan natin yung salita ng apocalypse. Sa Greek word, wala pong ibang ibig sabihin ng apocalypse maliban sa hubad. Okay, bare naked, ibig sabihin, or disclosure of truth. Imagine po ninyo, ito ay parang yung saging na pinipilas ninyo para makuha ninyo yung laman sa loob. Or pupo. Kasi, so ganito po yung, ganito yung illustration. Pag sinabing apocalypse, para siyang buko na kailangan mo talagang tanggalin ang lahat para makuha mo yung laman doon sa yun yung parang apocalypse. Sa modern culture, ang ibig sabihin ng apocalypse ay cataclysmic, yung cosmic cataclysm, yung pagsabog ng mga terrestrial body. Okay? Sa modern culture, tinatawag din Armageddon o yung dakilang paglalabanan. Okay? Or disastrous fire, great disaster. Pero kung babalikan natin yung original language, ang ibig lang pala sabihin na apocalypse o ng revelation ay pagpapahayag ng katotohanan ng hubad sa anumang opinion ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipasok ang opinion ng kanila kasi ito lang yung pahayag. Ito lang yung manifestation. So, pero, ang Book of Revelation is the highly misinterpreted book in the Bible. Why? Because kung sa idea ng symbolism, ng mga symbolism, na ginagawa, bakit ba naman kasi naman sa susulat na lang naman si John ng letter eh. Pinadala pa niya sa 7 churches, yung letter na yun, diba, imagine mo, nagpadala ka ng pitong sulat, ilang beses mo ni-repeat yung sulat na yun. Diba? E napaka-precise ng writing ng Greek. Para yung Chinese na may pagkalang maling straw, iba na yung meaning. Ganun din yung Hebrew. Diba? Yung sa Hebrew naman, kailangan eksakto yung sukat ng mga letra. So, I hope you would understand. Pag tinignan na ninyo yung Book of Revelation ngayon, pag sinabing Revelation, katotohanan, wala. Okay, kung na natin isipin yung Armageddon, mga ganon, magsabog ng mundo. Well, again, hindi natin masisisi dahil when it was written in a different language. Diba? It was written in a language na ang nagsulat, isang Hudyo, nagsasalita ng Hebreo, pero isinulat sa salitang Griego. At madala sa iba't ibang lugar. Okay? So, this is like the things that we have to understand. So, pag sinabi natin kung sa libro, it is basically parang history book siya. Na pinag-aaralan mo kung ano yung nangyari sa nakaraan para maunawaan mo kung ano yung nangyayari sa hinaharap. So, alam mo na kung ano pwedeng posibleng mangyari sa hinaharap o sa kasalukuyan. Alam mo na. For example, alam natin kung naging kurap ang bansa natin dito pa. Dahil dyan, hanggang ngayon, inaani natin kung ano yung mga consequences in the past. Now, kung hindi natin babaguhin kung ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan na resulta ng nakaraan, alam na rin natin kung ano ang hinaharap natin. I hope yung magaling yung perspective ng libro. Now, pag sinabi natin prophecy, you have to understand na pag-uulitin ko natin,
Ang prophecy po ay mensahe galing sa Diyos. Ang purpose ng mensahe na ito is warning, or at the same time to bring comfort. Now, yung Book of Revelation, gano'n ang kanya ng unlike yung Old Testament, most of the time, yung mga prophecies sa Old Testament, warning. Diba? Pero yung Book of Revelation kasi parang pinagsama ang warning at the same time to give comfort. Ito yung posibleng, ito yung mangyayari dahil doon sa mga nangyari sa nakaraan. Pero tandaan ninyo na mayroon kayong pag-asa. Yun yung sinasabi nito. As a prophecy, bilang prophecy na pagsulat ni John, ginamit niya kasi siya ay isang Hudyo na nagbasa ng Old Testament. So kung paano sinulat yung mga prophecy ng Old Testament, meron din siyang gano'ng mga symbolism. Meron din siyang gano'ng mga symbolism. Now, malayo na po kasi yung edad ng Old Testament na binabasa nila noon. Ibig ko sabihin mo, ano yung binabasa nila sa mga templo nila? You have to understand na daang taon na yung mga writing na yun. Marami na nagbago sa kultura nila. So, imagine niyo kung tayo, medyo nahihirapan na tayo iintindihin. Kung ano ang kultura 2,000 years ago, ganoon din sila dyan as they understand yung kultura ng Old Testament. Diba? Yung mga tradisyon ng Old Testament. So, dapat din natin maintindihan na itong Book of Revelation, tinatawag na siyang book, that actually is a letter. Pero, ang pinaka magandang description dito ay circular. Ano ibig sabihin ng circular? Ito ay parang manual. Diba? Ano ba? Memorandum. Ganon. Ano ba? Katulad ko, lagi ako nagtatanggap na set memorandum order. So, ibig sabihin, pag may set memorandum order na number 59 in series of 2024. Ibig sabihin, tapos may title yung set memorandum order na yun. Guidelines, blah, 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 blah. So normally, hindi siya isang page. Normally, 10 pages yan. Tapos mga instructions. Ganun po ang pagkakasulat na letter or book of Revelation. Naituring po siyang book kasi dahil doon sa haba ng instructions. Sa haba ng mga mensahe na meron na isulat before. Now, pinadala ito doon sa 7 churches in Asia. Now, pag sinabi natin Asia, balik muna natin ito. Ito yung Roman Empire. So, it goes up to Portugal and Spain. Ito yung France, Britain, Turkey, Central Asia. Ito yung North Africa. So, ganyan talaga yung empire ng Rome ng time na yun. Pero pag sinabi mong Asia, hindi ito yung Asia na kasama ang Pilipinas, kasama ang China. Ito ay probinsya. So, kung i-zoom natin, ito ay isang lugar lang. So, technically, ang tawag dito ay Asia Minor. Asia Minor kasi ito ay tawag na probinsya. So, technically, ang Asia Minor is part of Turkey na ngayon, modern Turkey. Ito po yung sa aking roots. So, yung lugar po nito, many portions of this are actually Turkey na ngayon, or Turkey. Okay, ayaw nilang tawagin. Iba yung pangalan nila ngayon. So, sa susunod, ang India, hindi na sila India. Sila ay Hindustan. So, something ganyan. So, actually, kasi ang mga nagpangalan sa mga bansa nito ay kung sino yung nag-colonize. Diba? Parang tayo, Philippines. Pinangalan tayo sa isang hari. Diba? Parang gano'n. So, next. So, ito po ay apocalyptic literature. Ano ibig sabihin natin ng apocalyptic? Fruitful literature. Sinasabi lang ito ay kung ano yung nangyayari or katotohanan ng history. So, again, dahil nga dun sa tradisyon ng pagsulat ng prophecy, maraming mga symbols, imagery,
mga numbers na ginagaling na galing dun sa Old Testament. So, karamihan ng mga experts sa Book of Revelations are actually experts of the Old Testament. Napansin ko yan kay Kuya Maka, kay Doc Mac. Dahil si Doc Mac, yung kaibigan ko namin, ay siya ay expert sa Old Testament. So, alam niya yung mga symbolism na ginagamit sa Revelation, which is in the New Testament. Now, isa rin kailangan malaman, yung ginawa kasi ng popular culture, na ginamit ang Book of Revelation para siya ang predictive code. Diba? Para secret code kung kaya mag-i-end ang mundo o paano magtatapos ang mundo. Hindi po yun hindi yun ang gusto itaas na Diba parang meron tayong the Bible code. Diba? Yung Bible code, nilagyan ng specific numbers, yung mga letters, numbers. Tapos dito rin yung mangyayari sa mundo. Hindi po siya gano'n. It's actually just a letter. Okay? So, as in gano'n. Now, as a letter, the book addresses specific situations of the first century church. Ibig sabihin, ang konteksto nito, diba yung sinasabi nga natin, yung mga millennials, Gen Z, tayo mga Gen X, ano ba yung context natin? Kung ano tayo pinalaki dati. Diba? Yung context natin. Kaya, pag kumakanta si Samaria ng Backstreet Boys, nagugulat ako. Diba? Pag kumakanta si Shai ito si Rick, Ashley, nagugulat din ako. Kasi ito yung context na nalakihan ko, di ba? So, pag nabanggit ni, one time nagkakagawa kami ni Shai, nabanggit niya na, it's like MacGyver. Kaya mo yung MacGyver, 1986 yung MacGyver, di ba? So, you have to understand na yung understanding o parang pagsulat ni Apostle John dito ay yung kung paano yung context na meron sila yung panahon na ito. Okay? Pero, hindi lang yung context, yung tradition na sinusunod niya. Kasi siya ay galing sa isang religion na napaka-traditional, di ba? Although naging Kristiyano na siya, siyempre may mga nakakabit siya ng paraan sa salita, paraan ng susulat, na na-adapt niya. Katulad na yung mga ngayon, pag nagtatype ako, pagkatapos ng period, isang space o dalawang space. Dahil natuto ako sa typewriter, pagkatapos ng period, kailangan dalawang space. Okay? Diba? Unlike din before, yung typewriter na nakasanayin mo, pagkatapos ng isang paragraph, diba? Limang space. Diba? Ngayon kasi meron na silang full black type of letter na hindi ka na nag-indent. Tinuturo ko nga minsan sa mga estudyante, indent nyo naman, katawag sa akin ng mga estudyante, teacher, what is indent? Diba? So, gano'n na ba? So, na-realize ko, diba yung pagkarapan ng pagsusulat, ng letter, no, tinuturo sa atin, meron yung intention, tapos yung signature, kailangan dito sa kanan. Diba? Ngayon, tinatawag ng full black and nasa kaliwa na mas preferred na ginagamit. So, imagine nyo gano'n ang sistema ng pagsusulat. So, pag pinabasa mo yung mga letters sa mga Gen Z ngayon, medyo mahihirapan sila intindihin kung paano in-structure yung sulat. Gano'n din ang letters of Revelation. May context sila, kung kanilang culture, kung kanilang, pero may tradisyon na sinusunod sila, kung paano isulat ang ito na yun. Yung letter na yun. Next, what this book has much to say about Christians of the other generations. Its meaning must be first anchored in historical context. Maraming history. Also, itong letter na ito was actually message ni Jesus for the seven churches. Okay? So, nakita ito ni John through this vision, kaya sinasabi doon sa first part na nagpadala ng angel ng Diyos. Now, again, it is hallucination, it is pagkabulyo, out of boredom, may kanisulat ni John.
But the reality is, pag binasa niyo yung kung doon yung mga experts, or at least tayo yung mga Kristiyano, pag binasa niyo yung Book of Revelations, at binigyan niyo ng pagkakaroon, uy, kumula ka yan, no? Parang, sinabi naman ni Jesus yung mga mensahe na yan. So, hindi naman natin pwedeng ipagkaila na malalim ang influensya ng pananampalataya dyan kung sa kung paano niya sinulat yan, kung paano rin niya na-witness ang buhay. Now, dyan as an expert rin, Patos, katulad ng sinabi ko kanina, see the vision, burning lights, 7 burning lights. Di ba kaya sa mga Hudyo, pero bago pa yung burning lights, sa Jewish tradition, meron silang menorah. Di ba? Yung 7 candles. And those 7 candles represent so many 7 things in the Jewish tradition. Pero tandaan ninyo, ginamit itong mga ito kasi it is the pattern of lifestyle. Okay, dyan, bilang dating isang Hudyo. So, pag pumunta ka sa isang templo ng isang mga Hudyo, kahit yung modern, makikita niyo yung menorah ng mga 7 candles. And those 7 candles represent so many 7 things. Diba? Like the 7 is the 6 days of creation, kaya doon sa gitna is the day that God rested, kaya mas malaki yung nagkila sa gitna. Sa mga ibang pagkakataon, iba-iba yung kulay ng mga kandila to represent other 7 things that has 7 different colors. You get the idea? Kaya ganun ang pagkakaparaan ng pagkakasulat. Now, that is told that this light symbolizes 7 churches in which Shammai adopted from the book of Zechariah, Old Testament again. So, yun po ang natin. And that's 2 things. So, paano natin pag-aaralan yung medyo malalim po yung kailangan natin yan. And I hope you will understand para kayo mga teacher. But we will sound like teachers, pero malaki po ang magiging spiritual benefit natin ito kung titingnan natin. Kasi it will also help us our spiritual maturity. Kung paano natin titingnan yung mensahe sa salita ng Diyos. Yung mabuting balita. Now, tingnan natin ito. Paano natin siya pag-aaralan? Yung mga pagkakataon, the rule of plain sense. Sabi, tingnan natin ang mga pangyayari sa pangkaraniwang pananaw. Wala tayong itagdag, wala tayong ipabawas. Titingnan natin siya sa konteksto, di ba? Titingnan natin. So, law of double reference, may mga pagkakataon na may mga dalawang tao, dalawang pangyayari na sasabihin ng magkaiba, pero konektado sa isang isa. Okay? Lalo na sa Book of Revelation, kasi ito ay may mga parallel symbolism sa Old Testament at sa mga panahon na kasama ni John Christ. Okay? Now, law of reference. Ito yung isa sa mga style of writing ng Old Testament na may mga kwento na nauulit. For example, Genesis chapter 1, the story of creation. 6 days creation, God rested. Then, Genesis chapter 2, yung pag-create kay Eve. Diba? Yung creation na, diba? Ito na yung hinahanap pa na ng partner si Adam, walang mahanap. Kasi dali, iba ba siyang storya or kasama siya doon sa storya ni chapter 1. So ito yung, sometimes meron inuulit ng mga parte ng istorya tapos pinapahaba para bigyan ng detalye or focus. Pero yung generally, kung yung marriage ni Adam and Eve at saka yung pag-create ni Eve was actually part of the 6 days creation. So, nahiwalay lang siya, meron ng isang chapter para bigyan ng emphasis kung ano yung nangyari ng particular na oras o araw. So, tawag doon law of reference. Okay? And of course, yung law of context. Ano ba yung konteksto nila? Ano ba yung sinasabi nila? Parang ganito lang yan. Pag iniikot ko itong kamay na ito, nakita nyo ito as counterclockwise or clockwise. Ako, nakikita ko siya as clockwise. Pero kayo, counterclockwise.
Pero ano ba ang konteksto ko? Hindi niyo siya titingnan kung paano niyo siya nakikita. Titingnan niyo siya kung paano ko siya ginagawa. So, kailangan ko umikot, or kung kayo, kailangan pumunta sa lugar ko para makita niyo kung paano ko siya ginagawa. Diba? Yung nag-gets niyo yung konteksto, pupuntahan natin yung posisyon ng writer para malaman natin ano ba talaga ibig sabihin nun. Yun yung purpose nun. Now, ano ang mapapapala natin sa palimulang pag-aaral na parte? Actually, isa sa pinakamabigat na parte was yung chapter 1. Ewan ko, pero medyo mahirap, hindi naman sa inyo. Pero one, I'm not an expert in eschatology. Eschatology is the study of end time. Big portion of that is the book or the letter of Revelation. Now, pangalawa, napaka-straightforward nung mga mensahe, pero anong kinalaman nito sa mangyayari sa hinaharap? At gano'n, it's always a struggle like that. Pero ang gusto kong buksan ninyo yung isipan ninyo na ibigyan tayo ng pagkakataon nito, ang aking mga sarili, na makita natin yung mabubuang kwento ng kanyang kaligtasan ng Kristo. Kung baga kasi iisipin natin, ligtas tayong lahat, nakakita tayo sa church, meron tayong ministry, then what? Ano ang aasahan natin sa hinaharap? Ano ang mangyayari bukas? Kailan darating si Kristo? Diba? In one way or another, actually, I would have the faith of other Christians na positive sila kasi alam nila na darating si Kristo. Diba? Parang ako sa loob-loob ko, wag muna. Parang, that's a kind of maturity na dapat makuha natin na importante sa atin na malaman na alam natin na babalik si Kristo. No doubt. Pero ilan pa sa atin ang magsasabi ngayon na pag dumating si Kristo ngayon, masaya ka. Diba? Diba? So sabihin na natin, ilang ba sa atin ngayon, kung dumating si Kristo, kinuha niya lahat ng mga ito, sasabihin natin masaya tayo. Diba? I hope we can say that. As I studied the book of Revelation, yun yung nakikita ko. Na unti-unti niyang binabago yung puso ko para maintindihan ko na paano gumaling na si Christ ngayon. Paano kung may mga pangyayari sa mundo na hindi natin alam na nangyayari na yun na pala yun. Diba? Sabi ko na, parang one time sa bahay, sa tawag ako ng tawag sa, parang nawala yung mga tao. Nag-graduate na. Diba? Parang tawag ako ng tawag ni Shana, yung pala naka-headphones. Tapos ganun, isa na, parang naka-headphones. Sabi ni Shana, sabi ko kay Shana, akala ko nag-rapture na. Sabi niya, hindi ba dahil dapat alam ng lahat ng tao na sumating ng Jesus Christ? Sabi isip ako, kung ano, di ba? Sabi na, there's a great sound of trumpets, di ba? So, it will be a glorious day. It will be like a wedding day. Yun ang description ng Revelation. It's like a wedding day. Now, kung ano yung mapapalagay, isa-isayin natin. Una, si Jesus bilang may aklat ng lahat, siya ang higit na nakakaalam ng simula at katapusan ng lahat. Kasama ito sa pag-asa na tinanggap ng ating kaligtasan sa Kanya. So if we believe that we have received the salvation from Jesus Christ, nasa Kanya lang yung kaligtasan natin, dapat mayroong kapayapaan sa puso natin na alam niya ang istorya ng bawat isa sa atin from beginning to end. Diba? At yun yung sinasabi niya kay John. Sinasabi niya kay John, yung vision, na sinasabi niya na ito ang pag-asa, ito ang pag-asa ng lahat, yung pagbabalik ko. Narito yung pag-asa ng inyong kaligtasan. Again, tatanungin nga natin, we worship every Sunday, we come here, we believe in God, gusto natin lumaki na God, yan ang mga anak din pa.
ano ang susunod doon? Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na nasa pagpapahayag, pagtitig, pagsasagawa ng kanyang salita, ang biyaya ng kapatatagan ng ating hinaharap. So, whatever, ano mang agaw-agaw na meron tayo sa future natin, all of it boils down to the idea na alam na ng Diyos ang simula at ang katapusan ng buhay. Ang simula at katapusan ng church natin. Ang simula at katapusan ng mundo ito. Ang simula ng bagong kaharian niya. Alam na niya lahat yun. So the more that we spend time into preaching His Word, listening to His Word, and doing His Word, it gives us an idea. It gives us a peace in our heart na we will not care anymore. Hindi naman sa wala ka ng pakialam. Pero handa ka na sa kung ano ang pwedeng mangyari. Diba? So katulad halimbawa ng pag-usapan natin yung kamatayan. Just recently, 2 weeks ago, a few weeks ago, meron ako isang kakasing namatay. Just more than a week ago, sudyante ko naman ang namatay. It's just, sudyante ko siya, yung second year high school siya, yung 2007. Yung taon lang siya. 30, 20s, diba? So, napapaisip rin ako na pag dumakating yung mga punto na nakaharap na doon sa issue ng kamatayan, paano kung ngayong papuni ng Panginoon? Hindi na siya dumating, ngayong papuni ng Panginoon. Diba? So, the hope that we have in Christ will always be in His Word. Kasi alam na niya yung storya. Kompleto na yung storya natin. Tatapusin na lang natin. Diba? Ayan nga yung biyaya ng Netflix. Pag hindi mo natapos, pwede mong balikan. Diba? Unlike dati nung mga 1980s, 1990s, nalunod ka pa sa mga channel ng TV, abangan mo pa. Diba? Abangan mo yung actual na schedule nung palabas na pananoorin mo. Para mapanood mo siya. Para malaman mo kung ano yung storya. Diba? So, naalala ko itong isang pelikula na yung bata obsessed kung ano yung ending ng Friends. Kasi nung matatapos na yung Friends, nagkaroon ng malaking parang nagkaroon ng malaking pahamas sa buong mundo dahil nagkaroon ng wala ng kuryente, wala ng internet. So, hindi niya natapos yung TV series na Friends. Diba? So, huwag sumuko sa gagawin ng pagpapahayag ka ng mabuti. Okay? Next. Si Jesus bilang may akalain lahat ay tinalaga niya na mawakas ang ating paglalakbay sa pisikal ng mundo. Diba? One thing that gives me comfort, hindi ko man alam kung kailan ako mamamatay. Alam ko na alam ng Diyos kung kailan yun. Diba? Yung actual na oras na mamamatay ako, mawawala ako sa mundo nito. Alam niyo ng Diyos. Diba? Kaya ang sinasabi nito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinalaya na tayo sa anumang epekto ng kasalanan, gano'n din ang pag-aalala tungkol sa kamatayan. Okay? Now, lagi namin naririnig pag pinakatake, lalo na pagbata pa, o yung hindi ini-expect yung kamatayan, kawawa naman, bigla lang namatay, kasi nagpapatingin kami mag-asawa. Kung medyo mature ka Kristiyano, alam mo na kahit anong kamatayan, hindi yan biglaan. Gano'n man ka-tragic ang kamatayan, gano'n man lungkot ang dala ng kamatayan, walang kamatayan sa mundo ito ang biglaan. Lahat yun pinakalo ng Diyos. Lahat yun alam ng Diyos. Lahat yun nakatakda. Kaya sinasabi, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood,
Being as a kingdom, peace to you, God, and Father, give and be glory and dominion and forever and ever. Sinasabi na ito na hindi yung kamatayan sa tapusan ng lahat. Yung palang, doon palang magsisimula. Diba? Kaya mga kapatid, sa paglipas ng mundo ginagawa natin, tayo ay katalaga na sa bagong mundo na inihandaan ng Diyos bago pa tayo pinanganak. So anong dapat natin ipag-alala? Yun yung gustong mensahe ni John. Yun ang gustong mensahe ni Jesus Christ. Ano ba dapat mong alalahanin? Diba? Ano ba dapat mong isipin? Kung naniniwala ka ng ligtas ka na, kung naniniwala ka ng tinawag mo yung pagligtasan, alam mo na mayroon ka ng pwesto. Alam mo lang may mansyon ka sa langit. Alam mo lang may malaki kang lamesa doon. Diba? Gusto nga yung nasa big house. Diba? In my father's big house. Diba? You have the idea of how glorious it is to be in that idea. Sa buhay na walang hanggan, sabi naman, wala nang buha, wala nang sakit, wala nang kamatayan. And lastly, mga kapatid, si Jesus bilang may hanggan ng lahat ay kasama natin hanggang sa amin. So, anong dapat natin ikatawag sa kung ano mangyayari sa hinaharap? Tawag lang naman ako sa magtaas ng presyo ng gasolina. Para naman makita. Diba? So, pagkabasahe, bali yung pagkain, ako tayo doon. Pero, again, He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So, ibig sabihin, all throughout, hindi niya tayo iiwanan. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Bilang biyaya sa ating pagtitiis, pagpapagaan at katapagan, magiging kabahagi at saksi tayo ng pagtitipon ng mga sumasampalataya sa araw na ito. Isa sa mga biyaya ng pagtitiis natin, pagpapagal natin, that someday, everything will be glorious in His presence. Someday, everything will be perfect in His presence. Magiging saksi ka sa dakilang araw ng kanyang ipagpa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 pag
niya, Daddy, anong gusto mo? Would you like to see Jesus Christ come? Or would you like us to be resurrected from the dead? Kasi pagbabalik niya, di ba? Nandun yung resurrection ng mga namatay na. Sabi ko, I think I would just like to be resurrected. I would like to see my body change. Di ba? Dahil sa skeleton na lang, magkakaroon ulit ng gawa. Di ba? Kasi ngayong mga buhay, sabi niya kasi gusto raw niya, buhay pa siya pag dumating si Jesus Christ. Sabi ko, kayo mga buhay, mapapalitan yung katawan ninyo. Pero hindi nyo na-experience mula sa skeleton. Eh, paano kung pinimig ka? Imagine nyo ba yun? Paano kung pinimig ka? Di ba? Paano kung babalik doon? Kaya marami, it's another ipapasama ko ninyo. But, mga kapatid, ano natin, isipan natin naman tayo. Sa gitna ng mga sakuna, maguluhan, kahirapan, makasiguro tayo na si Jesus bilang may handa ng buhay, pananampalataya, kaligtasan na ay una, alam na ang buong kwento. So kung alam niya ang buong kwento, at siya ang gumawa ng kwento, di ba? Anong dapat natin ipag-alala? Susunod, binigyan tayo ng parte sa kanyang mabuting balita. Binigyan tayo ng parte doon sa kanyang kwento. Bahagi na tayo ng kwento. Bahagi na tayo ng teatro. Bahagi na tayo ng malaking istorya. Diba? Katulad ng pinangako niya. Tuloy sa lahat, hindi siya magbabago. Diba? Kung naniniwala talaga tayo na hindi nagbabago ang Diyos, hindi rin magbabago yung kwento niya. Hindi rin magbabago yung mga. Ano tayo tayo?